Dahil sa sobrang yabang ng lalaki, tinakot niya ito, kaya ikinwento niya ang isang karanasan kung saan may grupo ng mga level 5 na assassin na humabol sa kanya. Pero napahamak sila nang harangin sila ng malalakas na halimaw. Hindi ito simpleng pananakot, kundi parang paalala kung gaano kadelikado ang mundong papasukin nila. Pina-imagine pa niya sa isip ng lalaki ang nakakatakot na senaryo, ang isang tao na nahuli ng higanteng halimaw at halos mapunit ang mga katawan nito. Lalong kinabahan ang lalaki, lalo na nang diretsahan siyang tanungin ng bida kung gusto ba niyang maranasan na lumipad ang kanyang bituka habang hawak ang kanyang espada. Dahil dito, nagulantang sa takot ang lalaki hanggang mawalan ito ng buhok sa takot. Sinabihan din niya ang lalaki kung hindi marunong gumamit ng tamang sandata, huwag magyabang, dahil ang sobrang haba ng espada ay hindi praktikal sa lahat ng sitwasyon, tulad ng pagputol ng kahoy o kahit sa simpleng gawain. Habang nakangiti pero may halong pananakot, paulit-ulit niyang pinadiin sa lalaki kung naiintindihan ba nito ang sinasabi niya. Dahil dito, tuluyang natameme ang lalaki at nawala ang kumpiyansa nito. Pagkatapos, ibinaling naman ng ating bida ang atensyon niya sa babae. Tinanong niya ito kung alam ba nito kung paano namatay si Dai Wuji, ngunit wala naman pakialam ang babae dito. Ipinagpatuloy ng ating bida ang pananakot. Binanggit niya kay Xiao Xiao ang tungkol sa isang malakas na tao, isang nasa 7th realm, na namatay dahil sa isang maliit na gagamba. Ikinwento niya na kahit gaano kalakas ang isang tao, maaari pa rin itong mapahamak sa simpleng sitwasyon. Tulad ng nangyari, nasugatan lang ng bahagya ang paa, pero dahil doon hindi na ito nakagalaw, nahulog sa tubig, at tuluyang namatay. Dahil dito, tuluyang natakot si Xiao Xiao, nawalan siya ng angas at agad na nagbago ang tono. Sinabing kaya niyang ayusin ang kanyang damit at hindi na ipapakita ang kanyang balat. Nagpatuloy ang pananakot ng ating bida, ikinwento pa niya kung paano namatay ang isang malakas na mandirigma sa loob ng 1,000 Jedi, kahit nakasuot ito ng armor, napasok pa rin ng maliliit na insekto ang mga pagitan nito. Kinagat siya ng paulit-ulit hanggang sa mawalan ng kontrol, napunit ang sariling balat, at tuluyang napalibutan ng mga langgam hanggang sa mamatay. Habang sinasabi ito, binalaan pa niya si Xiao Xiao, sinasabing mas maganda at mas malambot ang balat nito, kaya mas magiging target daw siya ng mga insekto. Dahil dito, tuluyang nawalan ng kumpiyansa si Xiao Xiao, napalitan ng takot ang kanyang kayabangan, at halos maiyak siya habang iniisip ang posibleng mangyari sa kanya sa loob ng 1,000 Jedi. Kasunod nito, tinanong ng ating bida ang isa pang lalaki kung gaano kahanda ang dala nitong pagkain, tubig, at gamot. Sumagot ang lalaki ng may kumpiyansa, 10 araw lang daw na supply ay sapat na para sa kanya, at kaya pa raw niyang uminom direkta sa tubig sa loob ng 1,000 Jedi. Ngumiti ang bida at parang pinuri siya, pero halatang may ibang ibig sabihin. Ikinwento niya na may mga taong kagaya nito noon, parehong kampante at walang gaanong paghahanda. Kaya nag-thumbs up din ang lalaki sa ating bida, dahil dito, nainis si Wang Sheng at lalo niyang tinakot ang lalaki. Sinabi niyang may mga malalakas na tao na naging kawawa dahil sa matinding pagtatae. Dahil sa maruming tubig, naghina sila ng naghina hanggang sa hindi na makagalaw, at tuluyang namatay. Sa huli, tinanong pa niya ito ng may ngiting may halong pananakot kung gusto ba nitong maranasan ang ganoong klase ng kamatayan. Dahil dito, natakot naman ang lalaki sa kanyang nalaman. Sinabi pa ni Wang Sheng sa kanila na huwag silang magpakakampante dahil bata pa sila at wala pa silang karanasan sa tunay na panganib ng 1,000 Jedi. Binanggit niya na maraming matrices o bitag doon na hindi nila kayang harapin kung basta lang sila papasok ng walang alam. Diretsahan pa niyang tinanong kung handa na ba silang mamatay, isang malinaw na babala para matauhan ang grupo. Pagkatapos, nagbigay siya ng payo, maging mapagpakumbaba at matutong makinig sa mga veteranong mangangaso. Dahil kung hindi sila matututo at maghahanda ng maayos, buhay nila ang magiging kapalit. Sa huli, wala nang nagawa ang grupo kundi sumunod, kita sa kanila ang takot at kaba habang inaamin nila na naiintindihan na nila ang sinasabi ng bida. Makalipas ang 5 araw, naghihintay si Wang Sheng papasok sa Jedi. Doon, nagpakita na ang grupo, at buong tapang silang nagsalita na handa na nga raw sila. Dahil dito, natuwa ang ating bida sa kanilang tapang. Kasabay nun, naging seryoso na si Wang Sheng, at sinabihan niya ang mga ito na papasok na sila sa 1,000 Jedi. Pagpasok nila sa 1,000 Jedi, sinabi ni Xiao Xiao sa ating bida na nitong mga nakaraang araw,
Maraming tao ang ipinadala ng kanilang pamilya para gayahin ang kasuotan ni Wang Sheng. Pero sa lahat ng yon, si Bao Qingyutang lang ang talagang gumagawa nito ng maayos. Ibig sabihin, si Wang Sheng mismo ang nagbigay ng disenyo kay Bao Qingyutang kaya siya lang ang nakakagawa ng tama. Pagkatapos nun, nagsalita ang ating bida at inutusan ang lahat na pumila. Sinabi niya na magsisimula sila sa simpleng pag-aangkop o pagsasanay sa loob ng 10 milyang layo. Bago pa magsimula, nagbigay siya ng babala, inuulit niya kung ano ang hindi nila dapat gawin. Dahil dito, nagulat si Xiao Xiao sa kanyang narinig. Habang naglalakad sila, patuloy na nagbibigay ng utos ang ating bida, sinabi niya sa mga nasa likod na sundan ang yapak ng mga nasa unahan para mas ligtas ang daan. Pinayuhan din niya ang lahat na maglakad lang ng normal at huwag magpakampante. Mahalaga na kontrolado ang galaw at hindi basta-basta kikilos kung saan-saan. Kasabay nito, nagbigay siya ng mahigpit na babala, huwag hahawakan ang mga dilaw na baging sa paligid, dahil malinaw na may panganib na nakatago sa mga ito. Sinabi ng lalaki na napansin niyang maayos namang nakadaan ang mga nauna, kaya para sa kanya wala naman talagang pinagkaiba o panganib. Dahil dito, kinwestiyon niya ang utos ni Wang Sheng at nagtanong kung bakit bawal hawakan ang dilaw na baging. Dagdag pa niya, inalala niya na ilang araw na ang nakalipas ay napahiya siya ng ating bida, kaya iniisip niya ngayon ay sinusubukan lang nitong ipakita ang kapangyarihan at kontrol sa grupo. Sa huli, dahil sa inis, mayabang nitong hinawakan ang baging, at sinabi niyang ayaw niya sa utos at tinawag pa itong walang hiya. Hindi nakinig ang lalaki sa babala ng ating bida, kahit pinigilan siya ni X, hinawakan pa rin niya ang dilaw na baging habang ipinapakita na wala itong epekto sa kanya. Dahil dito, tumingin si Wang Sheng sa lalaki, dahil hindi nga raw ito na marunong makinig. Sa isang iglap, gumalaw ang dilaw na baging na parang buhay na ahas at bigla nitong kinagat ang kamay ng lalaki, agad itong bumaon sa laman niya, nagdulot ng matinding sakit at pagdurugo. Habang nanginginig sa takot at sakit, humingi siya ng tulong. Pagkatapos ng nangyari, biglang sumigaw ang ating bida sa lahat, huwag nga raw silang gagalaw. Agad siyang naging seryoso habang pinipigilan ng kanyang grupo, ramdam ang tensyon, kahit si Xiao Xiao ay napakapit na lamang sa kanyang sandata at hindi na nagsalita. Sa sandaling yun, nagsimulang kumilos ang mga dilaw na baging sa paligid, isa-isa silang bumaba mula sa mga puno, at doon napagtanto ng lahat ang katotohanan. Hindi pala basta baging ang mga yon, kundi mga ahas. Lumabas ang napakaraming ahas mula sa kagubatan, nakapaligid sa kanila, handang umatake anumang oras. Nanginginig sa takot si Xiao Xiao, lalo na nang makita nilang nakatingin sa kanila ang mga halimaw na iyon. Dahil sa hindi nila paggalaw, unti-unting umatras ang mga ahas, at dahan-dahan silang gumapang palayo. Pagkatapos umatras ang mga ahas, agad na kumilos ang ating bida, sinabi niya na kung sino man ang marunong magbigay ng paunang lunas sa kagat ng ahas, unahin na agad ang nasugatan, at pagkatapos ay dalhin ito sa tarangkahan ng lungsod, baka may iba pang makapagliligtas sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang grupo, agad nilang nilapitan ang lalaki at sinubukang tulungan, at ang isa na mabilis na kumuha ng gamot at ibinuhos ito sa sugat upang mapigilan ang paglala ng lason. Kasabay nun, dali-dali na silang umalis upang iligtas ang lalaki, papunta sa Wuyu City. Habang papalapit sila sa lungsod, sumigaw sila na may nakagat ng ahas, at kailangan na raw nila ng tulong. Kasabay nun, nandito naman si Linger kaya agad siyang nagtaas ng kanyang kamay at nag-alok ng gamot laban sa lason ng ahas. Napangiti si Wang Sheng habang pinagmamasdan ang nangyayari, napansin niyang tila pinag-aralan na ang mga ahas at ang mga itlog nito, kaya hindi na ito basta-bastang panganib para sa iba. Sa isip niya, kahit may mga taong nagtatangkang kumita sa sitwasyon, may pakinabang pa rin ito, dahil makakakuha sila ng mga gamot tulad ng painkillers at pampamanhid na kakailanganin pagkatapos. Sinabi ni Linger kay Wang Sheng na matapos niyang marinig ang lahat, nagtataka siya kung paano nito nalaman ng mga ahas ang nasa paligid nila. Nais din niyang malaman kung bakit hindi siya inatake ng mga ito habang dumadaan siya, pero nang galawin ito ng isang lalaki ay agad silang umatake. Ngunit ngumiti lamang si Wang Sheng at umiling, sinabing wala siyang balak magpaliwanag. Hindi pa rin sumuko si Linger at sinabing kung sasabihin niya ang dahilan, tutulungan siya ng Yubaojai na maghanda ng mga bagong gamot ng libre, dagdag pa niya, nabanggit na rin daw ito ni Wang Sheng noon, kaya lalo siyang naging interesado sa sagot nito.
Natuwa si Wang Sheng, at ipinaliwanag nito na alam niyang mga ahas yun dahil nakita na niya ang mga ito noon, hindi raw sila nangangagat dahil natutulog ang mga ito, kaya ligtas lang dumaan hanggat hindi sila ginagalaw. Dagdag pa niya, pwedeng dumaan ng malapit basta hindi sila gagalawin, pero may isang taong naging pabaya at ginising ang mga ito, kaya doon lang sila umatake. Pagkatapos, tinanong niya ang lahat kung may magdududa pa ba sa mga utos niya, dahil sa nangyari, napatahimik ang grupo at napagtanto nilang tama ang kanyang mga babala. Maya-maya, may sumigaw mula sa grupo ng Qiu, at sinabi nila na ang sinumang susunod kay Wang Sheng sa Thousand Jedi ay kailangang sundin ang lahat ng kanyang utos ng walang pag-aalinlangan, kung hindi, paparusahan sila ayon sa batas ng kanilang pamilya. Lumapit ang isang magandang babae kay Wang Sheng at may ngiting mapang-akit na sinabi, "Ikaw pala si Wang Sheng." Hindi ito nagpakita ng takot, sa halip, tila interesado pa siya sa pogi nating bida. Idinagdag pa niya na sasama siya sa grupo ni Wang Sheng, at gusto niyang matuto mula rito. Habang kumikindat, sinabi pa ng babae na sana ay gabayan din siya ni Wang Sheng sa mga susunod na mangyayari. Sinabi ng mga elder na dapat sana ay isinama rin ng mga babae sa pag-alis, dahil ayon sa balita, si Wang Sheng ay marunong gumalang at magtrata ng maayos sa kanyang mga babaeng alagad. Habang pinag-uusapan nila ito, ipinakita naman si Wang Sheng na nagbibigay ng utos sa grupo, ipinaliwanag niya na sa mga nakaraang araw ay sumailalim sila sa patuloy na adaptive training at nagsanay sa paligid ng Thousand Jedi upang maging handa, at sinabi din niya na aalis na nga raw sila. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang grupo sa paligid ng apoy habang tahimik na nakikinig kay Wang Sheng. Tumayo siya at nagsalita ng seryoso, ipinapahayag na kahit alam niyang mahirap ang haharapin nila, umaasa pa rin siya. Ipinaliwanag niya na sa loob ng Thousand Jedi, dapat ituring ang bawat isa bilang kasangga, mga taong mapagkakatiwalaan sa likod, dahil ang tunay na paraan para mabuhay ay ang pagtutulungan. Tahimik namang nakinig ang lahat, habang unti-unting nauunawaan ang bigat ng kanilang misyon. Sa huli, sinabi ni Wang Sheng na hanggang doon na lamang ang kanilang pagsasanay sa araw na yun at hindi na sila makakapagpatuloy kinabukasan. At diretso na silang papasok sa Thousand Jedi. Sa loob ng Qiu family, tahimik na pinag-uusapan ng mga nakatatanda ang kakayahan ni Wang Sheng. Ipinahayag ni Mei Mei na lahat ng natutunan nila ay mula sa kanya, at aminado siyang hanga siya rito dahil sa kakaibang talino at diskarte nito. Dagdag pa ng isa pang elder, kung si Wang Sheng ang magtuturo sa kanilang mga alagad, kahit kalahating taon lang ay maaari nilang lampasan ang ibang pamilya, dahil sa tamang koordinasyon, kahit mas mahihinang mandirigma ay kayang talunin ang mas malalakas na kalaban. Ngunit may ilan ding nagdududa, iniisip nila na simple lamang ang mga ideyang ibinibigay ni Wang Sheng, ngunit napakalaki ng epekto nito, nagtataka sila kung gaano pa kalakas ang tunay niyang kakayahan. Sa huli, nagpasya ang mga elder, simula ngayon, ang lahat ng disipulo ng kanilang angkan ay dapat umiwas sa pakikipagtalo kay Wang Sheng at sa halip ay subukang makuha ang loob nito. Dahil malinaw sa kanila, isang mahalagang tao si Wang Sheng na hindi nila dapat kalabanin, kundi kakampi. Makalipas ang ilang sandali, hindi alam ni Wang Sheng na ang simpleng paraan ng kanyang pagsasanay ay nagdulot na pala ng malaking ingay sa mga malalaking pamilya. Maliban sa Tang family, halos lahat ng angkan ay nagdesisyong makipagkaibigan sa kanya. Naiintindihan nila na hindi siya basta-basta kalaban, at wala nang gustong makabangga pa si Wang Sheng. Habang patuloy ang paglipad ng mga ibon sa ibabaw ng kagubatan, ipinakita ang pasukan ng Thousand Jedi. Habang nagsasanay sila, kaagad naman niyang hinila ang lalaki, at kasabay nun, dali-daling umatake ang ating bida ng kanyang sandata sa makamandag na gagamba. Tinignan naman ni Wang Sheng ang lalaki, at sinabi rito na tirahin na niya ang gagamba. Pinagpawisan naman sumunod ang lalaki, at dali-dali itong umatake gamit ang kanyang pana. Dahil dito, bullseye niyang tinamaan ang target, ipinaliwanag ni Wang Sheng sa lalaki na ang mga gagamba sa lugar na iyon ay hindi pangkaraniwan, marami sa mga nilalang doon ang marunong magkunwaring patay para makapanlin lang. Kaya binalaan niya ito na huwag maging pabaya, dapat siguraduhin na tuluyan ng patay ang kalaban, dahil anumang pagkakamali ay maaaring ikapahamak nila. Bigla namang napalingon si Wang Sheng, tila may napansin siyang kakaiba sa paligid. Kasabay nito, biglang nag-utos si Wang Sheng na tumalon ang lahat sa tubig, kaya walang pag-aalinlangang sumunod ang grupo at sabay-sabay silang sumisid.
Habang nasa ilalim ng tubig, mabilis na kumilos si Wang Sheng at gumamit ng kawayan para makahinga, ngunit si Meimei ay nagulat dahil may lintang dumikit sa kanya. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Wang Sheng at sinenyasan siya na huwag magpanik, dahil dito, wala nang nagawa si Meimei kundi ang manahimik. Habang nagtatago sila sa ilalim ng tubig, biglang may sumigaw ng tulong, may isang lalaki na hinahabol ng mababangis na nilalang sa itaas. Lumabas ang mga grimace monkey, mga halimaw na may pulang mata at mabangis na itsura, handang umatake sa kahit sinong makita nila. Napagtanto ni Wang Sheng na ang mga ghost-faced monkeys ay mga halimaw na may lakas na panglimang bituin, at karaniwang umaatake ng sabay-sabay bilang grupo. Delikado ang sitwasyon dahil kapag pinuntirya ka nila, sabay-sabay kang dudumugin. Habang nagmamasid, napansin din niya na maraming tao sa ekspedisyon ang tila may kanya-kanyang lihim, para bang may mas malalim na plano ang mga pamilya na kasali rito, at hindi lang simpleng paglalakbay ang kanilang pakay. Sa isip niya, hindi niya inakalang makakaharap niya agad ang ganitong klaseng halimaw, naging mas alerto siya, handang umaksyon anumang oras dahil alam niyang isang maling galaw lang ay maaaring ikapahamak nilang lahat. Mula sa itaas, isang lalaki ang nahuli ng isang mabangis na ghost-faced monkey, sinunggaban ito sa ulo at walang awa na kinagat, dahilan para mapasigaw ang lalaki sa matinding takot. Dahil dito, tuluyan na siyang kinain ng mga ghost-faced monkey. Kasabay nun, sunod-sunod ang pag-atake ng mga halimaw, at isa-isa nilang pinupuntirya ang mga tao hanggang mamatay. Samantala, ang grupo ng ating bida sa ilalim ng tubig ay tuluyang natulala at natakot sa nasasaksihan nila. Makalipas ang ilang sandali, may isang putol na kamay sa lupa, habang ang mga tao ay wala ng buhay at punit-punit ang mga katawan nila. Pagkatapos paslangin ng mga ghost-faced monkey ang mga tao, kaagad naman silang umalis palayo. Pag-ahon nila mula sa tubig, agad kumilos si Wang Sheng at nag-utos siya sa kanyang grupo. Sinabi niya na suriin agad ang kanilang mga katawan kung may kumapit na linta, at gamitin ang apoy para matanggal ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sumunod naman ang lahat, at nagsindi sila ng apoy at isa-isa nila itong tinanggal. Habang ginagawa nila yon, tahimik na nagmamasid si Wang Sheng. Pagkatapos, seryoso niyang binalaan ang grupo, huwag silang kikilos ng basta-basta, kung wala siya, siguradong mamamatay silang lahat. Kasabay nito, naglatag ang ating bida ng kondisyon, gusto niya ng 50% ng lahat ng makukuha nila sa paglalakbay, iyon ang kapalit ng paggabay at proteksyon niya. Walang nagawa ang iba kundi tanggapin ito, dahil malinaw na si Wang Sheng lang ang may kakayahang magdala sa kanila palabas ng mapanganib na lugar ng Thousand Jedi. Ilang araw ang lumipas, nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay sa loob ng kagubatan hanggang sa makarating sila sa isang kakaibang lugar na tila may sinaunang estruktura. Napansin ng bida ang paligid at agad siyang naging maingat, pinahinto niya ang grupo at sinabi na alisin muna ang mga baging habang nagbababala na mag-ingat sa ilalim ng paa at sa likod ng mga ito, tila may panganib na nakatago. Habang unti-unting nililinis ang daan, lumitaw ang isang lumang tarangkahan, parang pasukan ng isang sinaunang tahanan o sekta. Sinuri ito ng bida at napansin ang mga simbolo, na nagbigay sa kanya ng ideya kung ano ang lugar na iyon. Ayon sa kanyang kaalaman, maaaring ito ay konektado sa isang matandang pamilya o sekta sa Thousand Jedi, at posible ring may nakatagong mga formation o matrices sa loob, mga bitag o mekanismong pwedeng magdulot ng panganib. Sinabi ni Wang Sheng sa lahat na sa ngayon, kumpiyansa siyang maibabalik niya ng ligtas ang lahat, pero magiging mas delikado pa habang mas lumalalim sila sa loob. Dagdag pa niya, maaari silang magpatuloy pa sa pagpasok at saka na lang umalis kapag may 2 o 3 taong mawala sa kanila. Ngunit sa tingin niya, mas makatwiran kung babalik muna sila at mag-uulat, bago muling pumasok. Sinabi ng isang lalaki sa ating bida na kung papasok man sila, si Wang Sheng ang mauuna at magbubukas ng daan. Sumang-ayon naman ang ating bida sa sinabi nito. Ngunit sa isip ni Wang Sheng na malaking bagay na isama ang sariling pamilya sa isang misyon, pero kung kukuha ng tao mula sa ibang pamilya, malamang ay walang papayag. Bukod pa rito, ayaw din ng mga Pathfinder na ipasa sa iba ang ganitong oportunidad dahil mas malaki ang pakinabang nito. Sa huli, may isa pang nagsalita at direktang sinabi kay Wang Sheng na siya ang mauuna sa pagbubukas ng daan, habang tinanong naman ng bida kung papayag ba ang iba sa ganitong plano. Nagtanong si Ode kung paano kung hindi pumayag ang mga yon,
At minamaliit pa niya ang bida sa pagsasabing matatakot ba ang mga iyon sa ilang salita lang mula sa isang junior. Pero kalmado lang ang sagot ng bida, tinawag niyang tanga si Oday at sinabi na hindi lang ang angka nito ang kayang marunong na magtago ng lakas o estratehiya. Dahil dito, nainis ng sobra ang hangal, kaya dali-dali itong sumugod sa ating bida ng kanyang Hanyuan Soul ng isang leon. Sa kabila nito, kaagad naman kumilos ang isang lalaki, upang tulungan si Wang Sheng. Dahil doon, nakagawa ng paraan si Wang Sheng upang makalayo ito sa hangal. Kasabay nito, naghanda muli ang lalaki ng kanyang pana, kaya nagsimula ng makisama ang iba upang ipagtanggol ang ating bida. Dahil dito, napuno ng takot si Oday, at sa takot dali-dali na itong tumakas palayo. Sumigaw naman ang ating bida sa hangal, kung ano nga raw ang huling salita nito bago siya tuluyang mamatay. Habang tumatakbo si Oday, aksidente nitong natamaan ng isang bato sa daan, dahilan upang madapa siya sa lupa. Dahil dito, bigla na lamang sumulpot ang isang makamandag na ahas sa kanyang harapan, kasabay nun, wala siyang awang kinagat nito, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Maya-maya, naramdaman na niya ang epekto ng lason kaya nagsimula na siyang mahirapan huminga, dahil dito, tuluyan na siyang bumagsak at wala na itong buhay.